pagbabati mula po dito sa amin sa Florida, USA, ang Sunshine State ng Amerika. Winter po ngayon dito sa Amerika, ngunit dito sa amin sa Florida ay parang spring na. Oo nga pala, Happy Love Day po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa programa, ako po si Silver. Noong nakaraang linggo, ang topic natin ay huwag sayangin ang sakit na ating naranasan. Tinutukoy ko ang mga learnings that we draw from our pains at syempre, kung ano ang tinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita tungkol dito. Mga salitang nakasulat sa Bible. Sa mga nakaraang mga episodes, nasabi ko na paulit-ulit na ang Biblia ay ang ating life manual. Para magets nyo ang gusto kong sabihin, I'll give you an example. Kung bibili ka ng bagong kotse, di ba mayroong owner's manual? Dito nakalagay ang lahat ng features ng kotse at kung paano i-maximize ang paggamit nito. Nandito rin yung instruction kung paano i-maintain, kung ilang miles o kilometers bago mag-change oil, kung anong klaseng oil ang gagamitin, kung anong klaseng gasoline ang pwedeng gamitin. Sa electrical naman, kung paano i-troubleshoot, kung busted ang fuse, kung ilang amps ang gagamitin. Merong specification ang bawat gagamitin upang ang kotse mo ay ma-maintain ng tama at upang hindi lalong masira. Kasi kung maling parts o fluid o oil o gas ang gagamitin, ano sa palagay nyo mangyayari? Masisira ito for sure. Mga konting bagay na mali ay maaring magdulot ng major damage. Ang Biblia po ay ang owner's manual na dapat nating tignan sa araw-araw nating pag-maintain ng ating buhay upang maging maganda ang takbo ng ating buhay na siya nating sasakyan sa mundong ito. Kaya kung may emotional na sakit kang nararanasan, kumonsulta sa life manual na kung saan naroon ang creator solution to the problem. Anyway, sa gabing ito, bumaling naman tayo sa ibang topic. Kailan lang, sa aming daddy-daughter time ng aking unika iha, napag-usapan namin ang aking hilig sa pag-picture-picture. Kaya naisip ko, ang title ng ating Devo ngayon ay Picture-Picture. I'm sure maraming Pilipino ang makaka-relate nito. I have always had a deep love for taking pictures. Mula pa ng bata ako, I take pictures ng kagandahan ng mga bundok. Siguro, likas ito dahil ako'y isang Baguio boy. Gusto ko ng mga puno, mga halaman. Gusto kong kunan ng langit, ang mga ibong lumilipad, ang dagat, rivers, lakes, at iba pang mga tanawin o landscapes. Mahilig din ako sa mga structures. I like beautiful buildings and bridges. Anything that captures my eyes, I take photos of it. Nang ipakilala sa akin ang camera noong bata pa ako, I was so fascinated by how it could capture moments and preserve them forever. Naalala ko pa ang mga araw ng mga film cameras at ang proseso ng pagbuo ng mga litrato sa isang dark room. It was then that my brother-in-law, Peter, gave me my first professional manual zoom camera na dala ko kahit saan. Nag-ipon ako ng pera mula sa aking allowance sa school para makabili ng film para magamit ko sa camera. Para ma-capture those precious moments. Ang pagkuha ng pictures doon ay isang mahal na libangan dahil kailangan kong magbayad para sa pag-develop ng film bago makita ang mga kuha ko. Naalala ko pa ang 35 shots na film at ang pangangailangan na i-develop ang lahat ng mga ito at dapat bayaran ang lahat ng copies kahit na hindi ako masaya sa mga kuha. Gayon pa man, hindi ito naging hadlang sa akin na ituloy ang aking hilig sa pagkuha ng picture. Hanggang isang araw, ninakaw ang aking camera. Pero hindi ito naging dahilan upang mawala ang pagmamahal ko sa photography. Hindi ako kasing galing ng mga professional kong mga kaibigan, but I am able to capture moments that I like. Thankfully, ngayon,
Advanced technology has given us cameras in our phones, enabling us to capture moments anytime, anywhere. So, why am I reflecting on this? Sinabi ko sa umpisa, napag-usapan namin ng aking only daughter na para sa kanya ay excessive ang pagkuha ko ng mga pictures. She expressed concern that my photography hobby might have a negative impact on me and to others, as if I solely focus on my ego and seeking validation by posting it on social media. However, I respectfully disagreed with her perspective. Balikan natin ito mamaya. These days, we have plenty of ways to capture moments and preserve them for future generation. Dati, meron tayong photo album kung saan nilalagay ang mga printed pictures. Sa dami ng pictures ko noon na nasa album, noong 1990 earthquake, sabay ang pagbaha ng aming lugar, nawala at nasira halos lahat ng aking mga picture collections. Ang mga alaala ay nasa isip ko na lang. At ngayon, na tumatanda na ako, marami na akong hindi maalala. Ang masasabi ko lang tungkol doon, sayang, sana na-preserve ko. Ngunit ngayon, salamat sa Diyos, marami na tayong medium kung saan pwede nating i-preserve ang mga memories. Meron na tayong mga cloud folders, social media posts na automatic na pinapaalala sa atin ang mga fond memories of the past. Imagine mo, 10 years ago, meron pa rin nagpapakita sa ating Facebook post ng mga memories na ating nakunan at pinost noong panahon na yon. Meron ng YouTube kung saan pwede mong balik-balikan ang mga videos na gusto mong makita upang maalala mo ang nakaraan. Ang mga uploads ko dito sa Silver Lining Channel ay maaring makita ng aking mga kamag-anak, mga kaibigan, mga apo, at maging mga apo sa tuhod. But immortalizing slices of life hasn't always been that easy. Sa katunayan, ang mga Israelita ay may mababang tech version ng YouTube na tinatawag na patong-patong na mga bato. Sa unang bahagi ng aklat ni Joshua, nag-decide ang Diyos na oras na para sa kanyang mga tao na pumasok sa lupain na ipinangako sa kanila. Ang unang stop ay Jericho. Ngunit kailangan nilang tumawid sa ilog Jordan upang makarating doon. Sa pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos, ang mga pari who carried the Ark of the Covenant stepped into the swollen river at ang tubig ay tumigil sa pag-agos pababa. Ang mga pari ay tumayo sa gitna ng tuyong ilog habang ang buong bansa ng Israel ay dumaan. Bago ibalik ng Diyos ang normal na tubig, sinabi ng Diyos kay Joshua na kumuha ng 12 lalaki, isa sa bawat tribo, at kumuha ang mga ito ng 12 malalaking bato mula sa paligid ng mga paa ng mga pari at dalhin ang mga ito sa kanilang kampo. Isinilansan sila ni Joshua bilang isang alaala sa milagrong ginawa ng Diyos para sa kanila. Basahin natin ang Joshua 4 verse 20 to 22. Sabi dito, doon ipinalagay ni Joshua ang 12 bato na ipinakuha niya sa ilog ng Jordan. Sinabi ni Joshua sa mga Israelita, sa darating na panahon, kapag nagtanong sa inyo ang mga anak ninyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin ninyo na lumakad sa tuyong lupa ang mga Israelita nang tumawid sila sa ilog ng Jordan. Basahin natin ang buong context hanggang sa huling bahagi ng chapter na ito sa English naman. It was there at Gilgal that Joshua piled up the 12 stones taken from the Jordan River. Then Joshua said to the Israelites, in the future, your children will ask, what do these stones mean? Then you can tell them, this is where the Israelites crossed the Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the river right before your eyes, and he kept it dry
until you were all across, just as he did at the Red Sea, when he dried it up until we had all crossed over. He did this so that all the nations on the earth might know that the Lord's hand is powerful, and so you might fear the Lord your God forever. Amen. Nais ng Diyos na ma-capture o ma-memorialize ang sandaling iyon para maalala. Para ito sa mga susunod na henerasyon. Para sa tuwing magtatanong ang mga bata, ano po ang nakaraan o ibig sabihin ng mga patong-patong ng mga bato? Pinaalalahanan ng Diyos sa pamamagitan ni Joshua ang mga magulang na i-replay ang kwento kung paano prinotektahan ng Panginoon ang Israel at ginabayan ng bansa sa isang bagong tahanan. The Bible itself ay parang mga picture na nagdo-document ng mga memories in the past. Kung meron lang camera nun, makikita natin ngayon ang eksakto o iba't ibang vantage points ng tunay na mga pangyayari noon. Sa kasalukuyan, no one is sure how many views ang natanggap ng patong-patong ng mga bato ni Joshua sa paglipas ng mga panahon. Ngunit ito ay nagsisilbing memory o alaala ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga minamahal na Israelitas. At higit sa lahat, ang Diyos ang nabigyan ng papuri at pasasalamat, which is what the best memorials are all about. Balikan natin ang enkwentro ko with my daughter. Ito ang sagot ko sa aking dalaga. I explained that photography is more than just taking selfies or seeking attention. It brings me immense joy to capture moments and create lasting memories. The photos themselves are not the true treasures. It's the memories and the emotions they evoke. Naniniwala ako na ang joy and nostalgia na idinudulot ng mga larawang ito sa hinaharap kapag ako ay mas matanda na at ang aking mga apo at mga apo sa tuhod ay magbabalik tanaw sa kanila ang mga alaala ng nakalipas. Yan ang tunay na mahalaga. Tulad ng pinagawa ng Diyos kay Jacob, ginawa niya ito para kilalanin ng lahat ng mga tao sa mundo na makapangyarihan ang Panginoon at upang lalong magkaroon ng takot sa Panginoong Diyos. Tara na, pray na tayo. Heavenly Father, we come before you acknowledging your unwavering faithfulness. Just as you demonstrated your mighty power to your chosen people, the Israelites. We thank you for the countless ways you work in our lives today. You're the same God yesterday, today, and forever. Help us to remember your faithfulness and power. As we take photos to capture memories that pass by, may we be reminded of the memorials of your past deeds. May it serve as a reminder of your strength and presence in our lives. Patnubayan mo kami, O Panginoon, sa aming paglalakbay sa mga hamon sa buhay, tulad ng paggabay mo sa mga Israelita sa pagtawid sa Jordan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob at pananampalataya na humakbang ng may confidence, knowing that you go before us and make a way where there seems to be no way. Naway luwalhatiin ang iyong pangalan in all the earth at ang aming buhay ay maging isang patotoo sa iyong kapangyarihan at biyaya. In the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. Naway ang debosyon na ito ay magbigay inspirasyon sa inyo upang maghanap ng mas malalim na kaugnayan o relasyon sa ating Ama at ang Panginoong Jesus. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong prayer requests or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts po ng Cool FM.
mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.